Okay guys, so welcome. Dalawang beses na tayo tinirik no, napipikon na ako, so tear down natin buo yan para i-check lahat. Tapos, pagdating sa tela, hindi rin basta-basta yung ginagamit ni Mang Danny. Kumbaga, ano din, racing inspired. Ito yung BIOS na pag From hell. niloko mo sa kalsada, may kakalagyan ka dyan. From hell. And also, meron kaming update kay K168. May fenders na siya. Oh, wide body. Kel, paliwanag mo sa kanila yung ginawa ni Tusog sa Ayun, nag-overheat. possible na mangyari kasi bumubulwak yung tubig eh. Oo nga. Hindi na gumagalaw to. Ah. Kaya papalitan na natin yun, nakalas na lahat oh. Solid. Okay, in the last video, nakita nyo yung nagiging problema natin kay Chrissy. Sumusobra na talaga dami. Tapos, nung last video nga, nag-overheat pa siya sagad. So, talagang sumasakit na talaga ulo namin dito kay Chrissy natin. So, ang plano natin ngayon is kakalasin natin siya lahat ngayon. Tapos, tingnan natin kung anong condition ng engine after nun. Kasi may nakita kaming tumatagas galing sa ilalim ng radiator. Compression test natin, tingnan natin condition niya, kung kailangan ba i-top overall, kailangan alisin yung buong head, malaman natin. Pero sa ngayon, kakalasin muna natin yung lahat ng parts niya para i-double check lahat, ayusin lahat, pati interior, kakalasin na rin natin. So tara, ito na yung mga gamit natin, mga jack stand natin, hydraulic jack natin, and syempre impact para mapadali yung gawaan natin. So kung magja-jack ka ng sasakyan mo, make sure na dito mo siya itutukod. Meron dyan, ito. Kasi pag hindi dyan, baka lumusot sa flooring. Tapos, ang kinagandahan pa nito, since may impact wrench tayo, hindi na natin siya kailangan luwagan bago iangat. So angat muna natin ngayon. Dito na lang sa sway bar. Sa sway bar ko na lang nilagay. Kasi iba pala yung sa EG, yung arm niya, medyo manipis, makitid. Baka masirada pag doon natin i-jackstand. So, sa sway bar ko lang siya pinatong. So, ayan, secured na siya. Naka-jackstand na siya. Yung kabila naman gagawin natin. Tapos, all four. Angat natin all four. So, secured na natin yung harap. Ayan na, nakaangat na yung harap niya. Sa sway arm bushing natin siya pinatong yung ating jackstand. Ayan. So, sa likod naman tayo. Sa likod, medyo mas madali. Kasi, andiyan mo lang dito, tapos sabay na sila sa aangat sa likod. Usually, nilalagay ko siya sa may trail arm dito. Ayun nga lang, kakalasin natin buong trail arm kasi magpapalit tayo ng rear disc brake. Kaya dito ko siya ilalagay kung saan yung dapat ginadyakan. Diyan ko siya ipapatong. So tara, angat na natin likod. By the way, I'm using the DJI Action 5 Pro para dito sa video na to kasi madudumihan yung kamay natin. Kaya mahirap gamitin yung malaking camera. Kaya ginagamit ko to. And we have secured the rear. Ayan o, dito ko siya ipapatong. Hindi ko pa siya binababa. Pero dito ko siya ipapatong. Yan. Ito, sa bakal na yan. Tapos, ginak natin siya dito sa toe hinge. This is how I do it myself. Kung kayo, meron kayo other ways to do it, better kung mas sigurado kayo, yun yung gawin nyo. Tapos, kung hindi naman kayo sure sa ginagawa nyo at gusto nyo matry, always be safe lang na make sure na pag nag-jackstand kayo, or nag-jack kayo, nasa solid na part siya ng kotse. Kasi kung hindi, baka lumusot siya sa flooring. Plus, masisira yung kotse mo. And also, by the way, pag nag-jack kayo ng kotse, mag-iingat kayo. Kasi, kunyari, naka-jackstand ni isa. Pag ginak mo yung kabila, umuurong yung jack niyan. Baka mamaya, pag hindi umurong yung jack mo, hatakin niya naman papunta kung nasan yung ginajackan mo. May tendency rin na mahulog yung kotse mo nun. So always be safe and siguro mag-research ka muna kung may gusto kang isubukan sa kotse mo kasi baka mamaya mas mapalaki pa yung gastos mo. Okay, so alisin na natin yung wheels natin. Buti nila may impact wrench tayo para mapadali yung buhay natin. So since naka-impact wrench nga tayo, hindi na natin kailangan luwagan to before natin inangat. Pero remember, pag hindi ka naka-impact wrench, better to loosen up the lug nuts before mo iangat yung kotse.
malaking bagay talaga tong impact wrench, mapapadali yung paggagawa mo, pag DIY mo pag meron ka nito. Pero, syempre, you should learn to how to use this. Hindi mo pwedeng i-impact, kunyari, kakabit mo yan, diretso impact, hindi pwedeng ganun. Baka masira yung thread nung kinakabitan mo ng lug nuts or any other screws. Ideally, kung kakabit ka lug nut using the impact wrench, ipasok mo muna ng ganyan, mga ilang ikot, tsaka mo siya babarilin. Pero to loosen it up, wala namang problema na diretsong impact wrench na. Tulad ng ginagawa natin. So since nalobat nga yung impact natin, I decided to remove the interior na lang. I started na removing the seat. Nandito na sila Tusog, kasama niya si Miguel. Check ni Miguel yung engine naman natin kung anong sitwasyon. Ayun, si Tusog. Ayun, tumutulo. Kaya nag-overheat. It's falling apart! Galing dyan sa baba nung radiator hose. Dito. The EG is falling apart, brother! Miguel, paliwanag mo sa kanila yung ginawa ni Tusog sa Ayun, nag-overheat. possible na mangyari kasi bumubulwak yung tubig eh. Oo nga, bro. So, anong mga possible na pwede natin maging problema dyan? Pinakamalay head gasket. So, kakalasin mo na buo. Kalasin mo na buo. Baklasin. Sasalpakan natin ng B20. Yan. So, check muna ni Miguel. So, pinuno na namin yung radiator. So, start ulit ni Miguel to double check na kung ano ba talaga nagiging problem. Kasi nga kahapon, nung nilalagyan namin ng tubig, bumubulwak siya malakas. May sinasabi, ano ulitin mo, lakasan mo. Para sa akin, sa experience ko, matibay kasi ang steel head gasket. Lakasan mo! Siguro ano to, mas maniwala kang bumula agad kung nakatag ito, asbestos. So dapat kung pagka-start mo pa lang, makikita mo na. Oh, tsaka tatalsik agad ng malakas. Malakas. Maski cold start. Okay. So, binibigyan tayo ng hopes ni Miguel na maayos pa yung makina. Kasi sabi nga nung previous owner is bagong rebuild lang yung engine. So, meron lang mga tagas-tagas siguro na aayusin. Tapos double check na lang rin lahat. Tapos ayusin na natin yung mga wirings nito. Kasi naka-copper spray pa eh. Galing ni Miguel sumilip, no? Umusok yan kagahapon. Kasi sobrang init. Pag sabay init. Pogi umikot, oh. Oh. Pogi umikot na rega. Ayun, no, tumutulo, oh. Ano yung sa babae, repeat ko na lang. Ito. Papakita ko sa kanila. Yun, oh. Repeat ko na lang. Tumutulo. Galing sa... Palitan, wala ka bang hose na stock? Wala eh. Pangit, eh. Sam ko yung isa, tapos stock yung ano. Ako, Okay, update. Mukhang okay naman daw, sabi ni Miguel. Hindi siya bumubula, as in parang may kinagat na rabies. Kaya Tama ba, boss? looking good. So papalitan lang natin thermostat, tsaka thermoswitch, ng spoon. Ano, ikabit na natin yung K-series. Tapos meron tayong oil catch can. Kasi nga naka-breather tayo dun sa... ba't di natin pa upuntan Diyan. yung pangalan niya? Pwede. Speed Factory! So yun, ayusin na lang ni Miguel, tutulungan niya tayo dito sa ibang ano na engine para tapos na. So natanggal ko na yung apat na gulong. Yan, may dala si Miguel ng impact. Buti na lang talaga nandito na to. Okay guys, so singitan natin sa... So this one problema rin na luma na siya, hindi na siya bumubukas. Nagiging cause rin ng high temperature. Singitan natin sa video na to na naiingit ako doon sa mga politiko, napakaraming pera. Kung ako mabigyan ng tsansa, ganoon din po gagawin ko. Mangurakot din po ako. Pero mas matalinong paraan. Yes, Bitcoin is the key. So, papalitan natin ng spoon na thermostat and thermoswitch. Order muna tayo. Tapos tatanggalin ni Miguel yung rotor sa harap tsaka caliper. Tapos yung siguro yung likod sisimulan na rin natin. Dahil sira yung wheel bearing sa likod,
Papalitan natin siya ng rear disc brake. So we have to think paano mag-isip yung mga contractor. Ganon. Dapat alpha and hardcore mentality tayo. Okay, so si Carlo, tinawagan ko for the spoon, thermostat, and spoon switch. Wala na daw siya nun. Yun lang. Tapos may inalok siya sa atin na sponsor is Speedfact cam gear. Kasi ang pangit ng cam gear natin. Tabas na yung ano natin, wala pang cam gear. So inoffer niya tayo ng good deal sa Speedfact na cam gear. Ayan, downshift. Kung meron kayong mga kailangan na car accessories, gumagawa rin sila ng mga maintenance and other stuff. Check out nyo yung kanilang Facebook page. Ayan. Lilink ko rin sa description down below. Thank you, Boss Carlo. Anong binili mo? Kasi 'di ba yung speed factor ay yung spoon na thermostat at switch nasa around 8,000 din ata yun eh. Oh. Eh inalokan niya ako ng cam gear. Oh. Speed fact. Oh. Eh pares lang yung presyo. Eh di yun na lang kinuha ko. Putang ina mo sila. Kung thermostat na yun. OEM. Napunta sa speed fact na cam gear. Mas kita yun kaysa dun sa thermostat tsaka switch. Di ba, Miguel? Yes, Oo. Siyempre sa yabang muna tayo. Update! Kinalasan ni Miguel yung preno. Kasi kakabit natin yung preno natin na EP Racing galing kay JM Resurrection ng Bats Car Accessories. Naka-STD na coilovers, naka-camber kit na rin. Hindi ko lang alam kung anong brand yan. So yun yung isang fail na binili natin. So napunta siya dito sa EG K168 natin. Buti na lang meron pa tayo sa EG na paggagamitan nun. Kasi bumili ako with not checking na kung naka-camber kit na siya o hindi. Buti na lang nandito yung tagapagligtas natin eh. Si Miguel kasi ito walang nakupo lang lagi yan eh. Taga-nood lang yan eh. Ano kasi ako eh? Tuner builder. So, hindi sayang din yung nabutan nung pandemic no nung nagkakabubuting-ting pa yan. Ex-tuner builder ako. Retired. Kaya umabot yung FD niya sa ganong sitwasyon na nakaturbo. Dahil naisip mo, pumasok lang sa isip niya. Tuner builder fabricator. Modifier. Mr. Modify ako eh. So yan, kalasin pa natin yung iba. Tara. Ano ba kinakalas natin? Yung strut bar. Kinakalas namin yung strut bar. Tapos biglang pumasok sa isip ko, kalasin na rin yung coilover. Kaya kalasin na natin yung coilover. Okay. Tingnan natin kung aabot tayo sa motol. Si Mr. Kalas. Ganun talaga pag naka-impact wrench ka, gusto mo lahat baralin. Click the yellow basket. Birahin. Gago, dapat dala ko lahat ng impact wrench ko. 4 yun. Ay, 3 yun. So when removing the suspension ng EGAK, 2 bolt lang naman yan sa taas, holding the shocks. Tapos isang long bolt dito sa arm niya, sa lower arm niya. Kung naka-coilovers ka, kaya mo na siyang bunutin ng ganyan. Pero kung naka-stock suspension ka, kailangan mo pang kalasin to sa fork or kakalasin mo yung nasa taas na upper arm para malusot lang siya. Since naka-coilovers tayo, pwede na natin siya hugutin ng ganyan. Sa EG pala daw, hindi kaya palusutin yung coilovers na hindi tinatanggal yung fork sa ilalim, yung wishbone. So, sa EK pwede, sabi ni Miguel. Sa EG hindi, kasi iba yung forma niya. So, alisin ko na yung bumper. Hindi naman sa kaling frame niya sa harap ah. Oo nga, maganda naman. Nakita ko na din. Ngayon mo lang siya kasi kinalas na ganyan. So, ngayon lang natin nakita yung condition ng harap niya ganyan. Not bad na rin for its age. Ayan eh. Ibig sabihin ko, wala naman bakas ng talagang lukot-lukot. Mukhang maayos naman yung frame niya. Ito na, ang atin bagong Speed Factory na cam gear from Downshift Auto Supply. Kasi ang pangit talaga, tabas yung valve cover natin, nakikita ganyan, baduy. Ayan, ito pinalit natin. Oh! Thank you again kay Sir Carlo ng Downshift. Wala to. Ano yan? Replacement. Hindi na gumagalaw to. Ah. Lahat na lang binabato mo ah. Ano nga discover mo?
Kasi, yung, di ba meron bakal dito sa ilalim na Oo. tumatawid sa frame? Oo. Galing sa arm. Ngayon, sa kabila meron. Ang tawag doon? Traction bar. Traction bar. Dito sa kabila, wala. Pinaasa lang tayo. Tuwa pa naman ako nakita. Uy, pinicturean ko ba, diba? Sinag ko sa'yo. Yung kabila pala, wala. One side. Tabing yung chassis, boy. Pero at least may bracket na tayo. So, papakopy na natin kay Mickey isa. Okay. So meron na naman tayo na-discover kay Chrissy. Yung radiator niya pang single cam pala. Ayan oh, may palaman. Kaya siguro tumatagas dito sa ilalim kasi maluwag yung hose. Ito pang hose pang B-series. Tapos yung ito kasi sa single cam mas maliit yung butas nila. So kaya na laman natin pang single cam siya. So yun. Palit na naman tayo ng radiator. Kinakalas ni Miguel kasi ang gagawin na natin ngayon is to change the valve cover gasket kasi tumatagas yung langis dun sa gilid, galing daw dyan. Papalitan na rin natin yung cam gears, papalitan na rin natin yung thermostat, thermo switch, papalitan na rin natin yung radiator kasi nga pangsok yung radiator natin. And also, kinausap ko na si Nolly sa JC Electrical. Nagre-request tayo ng harness sa kanila. So shout out Master Nolly. Siya talaga nagtuturo sa akin ever since mag-wiring na ganyan. Kaya ako nakapag-wire tack dati dahil sa kanya. Ibang klase talaga yan si Master Nolly. Shout out sa'yo. Papakita ko sa inyo minsan yan. Pag kinuha natin yung wires natin, papakita ko sa inyo si Master Nolly. So papalitan din natin yung rod hose natin kasi pangit. Isang Samco, isang... may palaman, no? Weirdo talaga. And it looks like daw naka-type R throttle body tayo, medyo malaki. Tapos siguro ako gagawin ko na yung loob habang ginagawa niyo yun. Yan na, nabuksan na! Nagtatawa na ni Miguel. Anad, wala kumuha rin tayo nito. Cream puff. Oil seal ng... Spark plug. Oo. Papahabol ko na. Oo, pahabol mo. Ay, ayun pala si Max, oh. Eh, narinig niya, papadeliver ng pagkain eh. Pumunta. Pumunta agad. Ilawan natin para makita nyo mas malinaw. Linis pa. Silver pa siya, silver. Silver pa siya ba eh. Kasi sabi nga nila bagong rebuild daw talaga to. So, yun na lang yung pinanghahawakan natin sa kanila after ng lahat na nangyari dito. Ayan. Yan yung papalitan natin. Dikit na dikit eh. Oh. Dikit na dikit. So, yun. Sa totoo lang, no, sarap pala na may kasamang gumagawa. Kasi usually ako lang gumagawa mag-isa. Ang hirap gumawa mag-isa niyan. Ayan si Miguel tsaka si Max, tinutulungan tayo. Ewan ko kung bakit nandito to si Max. Nakarinig daw ng order ng pagkain. Ayan. So, kalas-kalas na. Kalas-kalas na. Oh, ang galing ni Miguel. Meron pa siya mga ganyan tools. Para may Impact. Ano yan? Impact ano? screwdriver. Screwdriver. Pinupok po. Kasi alam nyo naman, magpapalit tayo ng preno. Yep. Ayan, umikot na. Ayaw. Hindi, umikot na. Simpleng ayaw. Eto, kain na kain, oh. Bonchon. Tate. Bonchon, baka gusto nyo kami sponsoran. Baka lang. Baka lang, walang masama doon. Diba? Huwag nyo na sila panoorin, wala kayong makukuha dyan. Difference ng papalit natin sa stock. Yan. Oh. Laki. EP Racing, stock racing. Pasok! Putang ka na. Bolt on, Brad. Kitang-kita ko na. Kitang-kita ko na. Bolt on. Pasok! Pasok! Bolt on yan, tol. Bolt on. Ahang. Bolt on. Andiyan ka muna. Ang pinakain ko. Ipamilyo. So dumating na valve cover gasket, thermostat, thermo switch, Lagyan ng washer. saka coolant. Wala naman tayo radiator. So hindi pa natin magamit to. Ano na? Ha? Ano nangyari? Naghanap tayo ng radiator. Radiator. So ganyan guys, pag nag-Honda-Honda ka, ganyan talaga. Kahit di mo kailangan, o kahit hindi pa sira,
most probably masisira na siya. So, palitan mo na. Nagsusundo lang ako. Nakakalas na eh. So, dinalan na ni Tusog yung kalahati ng Tusog team. Alam ba kayo? 4? Nandito na si Miguel, si Chip, mechanic ko Chip Mechanic. Si Chip Mechanic, si Miguel, Mechanic. si Ace Mechanic, si Max. Lupit pala ni Max. Taas pala ng posisyon nito. Alas pala. Kaya pala pag nakarinig ng kainan, nandito agad. Nagiging chef na galing. Nililinis ni Max yung ano natin, yung wheel bearing. Bakit late ka, Max? Late ako nagising, sir. Puta, 150 na ang sweldo mo, mababa kakaltasan pa ng 100. 50 ka na lang. O, babayad ka na ng renta. Papark ko na lang yung kotse ko doon. Bayad naman siya renta, yun yung kaltas niya. Sabi ko kasi kay Chino, parang mahirap mo naman isipin na nagagalit ka sa tao. Kasi parang hirap mo seryosohin. Sabi niya, tanong ko daw kay Max. Di tinanong natin kay Max. Ayun si Max. Max, paano ba magalit? Ito ako. Ayun, salita ka. Ayan o. Dito yan. So kumakain na tayo. Si Max nililinis yung Beta Gray. Kasi may bago tayong gasket. Pag bago gasket mo, hindi mo nakalaan ng Beta Gray. Ganun dapat lagi. Fuck that beta gray shit, bro. So, nakalas ko na yung loob, carpet na lang. Pero plano ko rin kalasin yung buong dashboard eh. Check natin lahat yan. Yan. Kinalas ko na yung mga upuan. And simulan na natin dito. Or yung likod muna kaya. Ewan ko, bahala na. Max, madami na yung kamay mo? O, kain ka na. So, kakalasin na natin yung trail arm kasi papalalamove na lang daw ni Miguel yung mga kailangan natin na radiator tsaka yung machine shop nung rotors kasi kailangan lakihan yung center bore niya. Yung trail arm natin is papalitan natin kasi meron na tayong disc brakes. Yan yung kinuha natin last video. Medyo maayos-ayos na siya. Buti naman. Naka-steel braided hose na rin siya. Kaya sakto-sakto nagpalit tayo nung harap natin. Naka-steel braided hose na rin. So, mag-ano na tayo, .4 na brake fluid. So kakalasin natin to. Hindi naman ganun kahirap kalasin to. 1, 2, 3. 2 bolt dun sa loob. Tapos dito, tapos dyan. Yun lang. Basic. So may na-discover na naman kami na habang kinakalas ko yung trail arm. Sabi ko na ba meron talaga siyang problema dito eh. No? So, kailangan natin magpalit ng coilovers. Oh my, dumadami na yung gastos natin dito ha. Hindi na ako natutuwa ha. Meron kang yellow speed, AG. Yellow speed na AG. Ball type. Magkano yan? Pwede ko ba utangin yan? Oo, pwede. Padala ko na lang sa'yo maya-maya. Oo, 30 days ha. Kaya mo mag-4 type, boss. Hindi, kasi yung wala akong LCA. Pautahan kita pati LCA. Pautangin mo ako pati LCA? Oo. Skunk to? Oo. Anong kulay yan? It's either gold or titanium gray. May adjustment pa ng ano eh. Stop link eh. Titanium gray. Hard up. Teka, tawag ako sa 3 minutes. Bigyan mo ako mag-isip lang ako 3 minutes. Tingnan ko lang, ha? Okay na mag-isip. O sige, padala mo na. Utang ina mo, 4 type na tayo. Skunk to. Tapos nag-book pa tayo ng business class natin. Wala na, parating na. Buti na ako, may LCA ako para dyan. O sige, sa'yo na rin yung LCA ng bulok. Akin na yung skunk to. Papayaran mo yan? Oo, 30 days. Padami yung Gawag at tools mo ah. Well-born. Australia yan. Australia yan, well-born. born. So, dumating na yung ating radiator hose na Samco.
Ayan, Samco. Papalitan na rin natin lahat para sigurado ng walang marupok na maiiwan na pwede mag-cause ng mga problema sa atin. So pumayag na si Master Noli magawan tayo ng harness. Maraming salamat sa iyo at pinagbigyan mo ko. Maski kinukulit kita ng kinukulit. Kasi alam kong marami kang ginagawa pero maraming salamat. Uy, si J-Lo, maraming salamat Master Noli. Gagawa niya tayo racing harness for our engine. So, tanggal na. Dalawa. Tatanggalin na lang ni Miguel yung handbrake cable. Ano? Laglag na yan mga yan. Whew. So, di ba napagbigyan na tayo ni Noli? Kinalas ko na lahat ng harness niya. Ayan na. Hinugot ko na. Ito yung bagong thermostat natin. Thermostat na supposed to be spoon pero nauwi tayo sa OE. So umorder na rin tayo ng mga gasket pa iba yung ito sa spark plug sa valve cover. Tapos yung mga tornilyo sa valve covers. Umorder na rin tayo. Papalitan yung switch, papalitan yung cam gear. So nag-aantay lang tayo may radiator na rin tayo. Na OE lang rin kakabit natin. Tapos, padami tayo dito The homies are here. May podcast pa mamaya. So, Ayan. parang ano to eh, parang elite. Oh, fuck. Oh! Hindi ko pa nilagay yung biro, pero nilagay na ako ng mga... Nililinis na ni Mix yung valve cover sa ilalim naman. Samantalang ito si Max, tinatanggal yung headers natin. Kasi meron na rin tayong bagong headers. At si Tusog, ayun pa rin. Siyempre, nakaupo pa rin. Nakapag My Day na eh. Panoorin nyo yung My Day niya. So, natanggal na rin natin yung wing natin kasi kakabit na rin natin yung carbon spoon wing. Tapos, pero top coat muna natin siya. Tapos, hopefully, tapos na rin yung rear bumper natin bago matapos lahat yan. Salpak na lahat yan. Tapos, sana umabot talaga sa motul. Okay. Ninja headers out, util. 4-1 na ninja headers. Puro UP pa pala to. Kasi meron tayong bagong headers galing kay DJ na galing kay Mickey. Kaya meron tayong FGK na headers. Kaya papalitan na natin. Yun, nakalas na lahat. Solid. So ito na yung radiator natin. OE na lang. Hayaan mo na yan. Basta bago, okay na yan. Okay, so mukhang mahaba yung video natin. Hindi natin mapagkakasya lahat sa isang episode lang. Kung nakikita nyo to, tinatapos ko na ngayon tong episode na to kasi hindi na nagkasya, masyado na mahaba. So, progress. Kalas na lahat. Preno, napalitan na yung mga seals ng valve cover. Kinalas ko na lahat ng wiring. I mean, yung socket pa lang. Kinalas yung rear trail arm. Kinalas ko yung interior. Kinalas yung harap. And hopefully, meron na tayong kompleto na natin yung mga gamit natin. Matapos na rin natin to before next week. Kasi marami pang plano dito. Hindi ko alam kung pati yung pagra-wrap kailangan before motul. Mga ganun. Dadino pa siya. Tapos totono pa siya. Tapos yung mga ibang piyesa pa na dadating. So ayun pa rin si Tusog. Wala pa rin ginagawa. So ako kumuha projector para dito. Meron ako ah. Tatlo pa. So yeah, yun na muna for this day. Mga wheels, interiors, parts natin. So let's go. So I'll catch you tomorrow. Hindi ko naman nasagad yung akin eh. Nag-top lang yung ano eh. Oh ano guys, tapos na ba kayo? Pagod na ba kayo? Game na! Kalasin natin, kakalasin! Wala pala itong mga to, hindi pwede pandayo. Weak. Sisimula pa lang ako eh. Simula pa lang tapos sa kami. So, sana meron kayo napulot na lessons sa live na to. And always remember, pag nabigyan kami ng chance maging kontrakto sa DPWH, ganun din ang gagawin namin. Mangungurap!